So, yung Gilas versus Dominican Republic. So, as expected, no, malakas yung kalaban pero dumikit yung Gilas. Credit sa kanila kasi hindi naman napahiya lumamang at dumidikit. Pero talagang ang ganda ng defensive schemes, no. Credit to Coach Timko na magaganda yung defensive schemes niya pero sadyang magagaling lang talaga itong mga players from Dominican Republic. And yun na, kaya ako natutuwa dahil may panlaban tayo, no, si AJ Edo. Sabi ko na nga ba, si AJ Edo ang pwedeng bumantay dito kay Karl Anthony Towns. Pero ang masakit nun, dahil kakabantay niya kay Kat o kay Karl Anthony Towns, 4 yung foul ni AJ Edo. So pag inupo mo si AJ Edo to preserve AJ Edo from fouling out, mapupuwersa ngayon ng Gilas to play zone. Pag nag-zone yung Gilas, patay naman tayo sa Dominican Republic dahil sa mga tirador nito. At saka syempre, itong Karl Anthony Towns, wala atang sinala to sa pretro o sa buong laro, 2 lang ang sinala niya. So wala na tayong magagawa sa ganun. So yung game, isang game pa lang ng Gilas sa World Cup, alam na kung ano yung dapat tahakin ng Gilas in the future. Whether it's Brownlee or si Clarkson yung naturalized player. Plug in na yung dalawa shoe-in na yung dalawa na yan. Kaso, ang kailangan lang talaga is kailangan mag-adjust yung PBA sa kanilang schedule. Kung gusto nilang tulungan yung national team, kailangan i-allow nila yung coaching staff o kung si Chot Reyes pa rin o si Tim Con yung magiging coach, i-allow nila na kung mas maraming time, dapat mas mahabang time ang kailangan nila. Mas maraming tune-up games, mas maraming tournaments sa sasalihan para masanay at mahasa. Kasi kailan lang nabuo yan. Okay? Kailangan si Jordan Clarkson o si Brownlee, dapat yan plug in na lang. Si Kai Soto, plug in na lang yan. So habang wala sila, dapat yung team may chemistry na on both defense and offense. At saka hindi ang daming turnovers nun, first half pa lang. Napanood ko yung highlights ng first half. Pag nagka-turnover ka, patay ka na dito sa mga kalaban. Pag nag-error ka, patay ka na sa mga kalaban. So, yun pumatay doon, turnovers. Then, siyempre, magagaling din sa opensa itong mga to. So, nuwerte pa nga tayo at nagmimintis sila sa mga tira nila. Marami rin siya na mintis na free throw. So, swerte natin. Kaso, yun lang, marami tayong tira na hindi rin pumasok. Siguro kung pumasok may namintis si Clarkson na 2 free throw. Kung yun pumasok, tapos may namintis si Edo, malamang lumamang pa tayo Pero ganun talaga. Tsaka yung ating turnovers dapat minimize. Siyempre, magkaka-turnover ka talaga dahil unang-unang malalaki. Kita mo yung tingnan mo yung bumabantay kay Scottie. Ang sumasalubong kay Scottie Thompson is ang lalaki, halos wala siyang makita. Diba? So, yun yung kailangan sanayin na kailangan ma-attune sila. Diba? Kaya nga itong PBA dapat allowed silang magpasok ng mga foreign teams kagaya ng Bay Area para masana yung ating mga PBA players how to deal with how to deal with international basketball. Kasi dati yun ang kinakatakot nila nung pagpasok nila Eric May, nila Asi, akala nung mga full-blooded Filipinos na homegrown, wala silang trabaho pero parang nagkamali sila ng lagay na yun. Which brings me to Coach Yeng Giao at saka si Coach Tab Baldwin. Kailangan masanay na sila sa international game kung gusto nilang umasenso.
Hindi pwedeng Hinebra, Talk and Text lang yung naglalaban sa ano. Hinebra, Talk and Text at saka farm team yung NLEX. Farm team yung Meralco. Di ba? So, maganda pinakita ng Gilas. So, sana next game against Italy or Angola, maganda pa rin ang ipakita. So, yun lang po.